All right, so situation. The tension in the cable AB is 100 newtons. Determine the moment about point O of this tension as applied at point A of the T-shaped bar. The dimension B is 600 millimeters and neglect the weight of the T-shaped bar. So this is 600. Okay, so this is 600. So obviously B over 2 will be 300, no? Ayan. Okay? And then the tension here is 100. Okay? So, the question is find the moment about point. So, take note, guys, that in the T-shaped bar, it is being supported by a cable at A and then a hinge support at O. So, ang support niya lang is yung cable tsaka hinge dito sa O. So, ibig sabihin, at point O, we are expecting that there will be reaction here, no? A vertical and a horizontal reaction. So, let's call it OY and then OX. Ayan. Okay? So, meron tayo diyang vertical and horizontal reaction. However, for the first one, the question is simple. No? Pinapahanap lang yung moment about point O nung tension na to. So, bali, we will find out ano yung moment na ipoproduce ito sa point O. Okay? So, of course, dahil hindi naman perpendicular or wala tayong available na perpendicular distance dun sa line of action ng force, maganda, i-breakdown natin ito sa components. Okay? So, let's say ang x component niya ay ito. So, ang vertical component niya ay ito. Okay? So, kailangan natin ma-figure out ano yung moment nun ng mga yon, no? About point O. Okay? So, well, para ma-moment natin tong x component, we need this distance. Yan, kailangan natin distance na yan. So, to find that distance, we need to define this length. So, extend ko lang. Yeah, so we need to define that length. Okay? So tawagin natin yan siguro na H. Okay, so to find the H, what we can do is we can probably break down, no, this length into two. So pwede na, kasi meron ditong parang, meron ditong connection. So pwede natin gamitin to, no? So as you can see, from using this point, we can define this particular height kasi meron tayo dito mapuproduce na right triangle. Ayan. Okay? And then yung right triangle, dito ko na i-redraw. Yung right triangle line is merong angle na 60. Ayan, 60 degrees. Given, di ba? Tapos yung inclined distance niya is given to be 600. Ayan. So, ibig sabihin, we can define this height. So, tawagin natin itong height na to na, let's say this is y1. Okay? So, ito yung y1 na yun. So, we can solve for y1 by simply using this right triangle. So, we have opposite yan, no? So, sine 60 is equal to y1 over 600. So therefore, y1 is simply 600 sine of 60 degrees. So kahit wag muna natin computein. Okay, so meron na tayo nung y1. And then next, ano pang pwede natin kunin? So ito na lang yung kulang, itong height na to. So itong height naman na to, we can utilize naman this triangle. O kaya this triangle. Okay, parehas lang yun, ano? So siguro ito na lang, para lang maiba. Ito na lang. Yan. Okay? So if I will draw the right triangle, ang itsura niya ganito. Ganyan. Okay? Um, we know that this is 300 and this is 90. So what else do we know? Hanap tayo ng available na angle sa kanya. So, well, pwede tayo mag-drawing ng horizontal line dito. Dahil alam natin na ito ay 60, so definitely 60 rin ito. Okay? Tapos dahil ito ay 90-degree angle, ibig sabihin ito ay 30. Okay? Ngayon, itong line na to, tsaka ito ay parallel. So, nag-drawing ka na ng line. So, ibig sabihin, this angle is equal to this angle. So, since this is 30 degrees, so therefore, this is going to be 30 degrees as well.
Okay? So with that, we can define this height, no? Tawagin natin na y2. So ito yung y2 natin. So therefore, y2, using sine function once again, ano? So sine of 30 is equal to y2 over 300. So therefore, y2 is 300 sine of 30. So therefore, yung h natin can now be defined as y1 plus y2. Ayan. Okay? So meron na tayong moment arm para dun sa horizontal component nitong 100. Okay? Actually, marami tayong problema dito eh. Maliban dun sa moment arm na to, actually guys, isa pang problema natin is kung paano hahanapin yung components ng dalawa kasi wala tayo ng slope nito. Wala tayong angle dito or slope nito. So, kailangan din natin mahanap yung slope na yon. In finding the slope, actually, it's productive that we already know this height kasi we can make use of this triangle. Diba? This right triangle. Okay? Ayan. So meron tayo nung height. So ang tanong ay, ito ba yung base? Yung 600, no? Well, actually, it is yet to be determined if ito bang A na to tsaka itong O na to is pantay. Baka kasi syempre sa drawing mukha silang pantay, di ba? Pero not necessarily kasi hindi naman in-specify sa problem at tsaka kailangan para masabing ito ay aligned or pantay or vertical, kailangan masatisfy niya yung mga geometric properties na involved. Okay? So, well, let's assume it is safer to assume na hindi yan pantay or hindi yan vertical. So, siguro naka-incline siya ng konti, ganyan. Okay? So, with that, kailangan pa natin ng iba pang details dito. Okay? So, to define the other details, so meron na tayo nito. Ang next ko na gagawin ay i-assume ko lang na ito connect natin dito. And kunwari nga, ina-assume ko na hindi siya vertical. Connect lang natin. Okay? So pag kinonnect natin yan, we can actually have this particular triangle. Ito, tapos ito. And that is once again a right triangle kasi ito ay 90 eh. Diba? So i-verify lang natin ngayon kung talaga bang ano yan, right triangle. So, I mean, kung talaga bang ito ay vertical at hindi siya naka-incline ng konti. So, verify natin ha. Okay, so we can actually solve for this length. Tawagin ko na lang to na z. Itong z kasi, alam natin na from the drawing, this is 300. And then this is 600. This is 90 to. So, ibig sabihin yung z is just the square root of 300 squared plus 600 squared. And that gives us, so kumpitin natin. So, square root of 300 squared plus 600 squared. So, that gives us 670.82. Okay? So, ganyan siya, no? So, that will be our, this length. Okay? Ito yung length na to. So, ito ngayon yung pang-verify natin kung talaga bang ito ay nakatayo. Okay? Kasi kung nakatayo talaga ito, dapat, kung ito ay 60, so dapat 30 to. Diba? Kung ito ay 60, dapat ito ay 30. So, well, check natin, 30 ba to? Para masabi natin na vertical yan. Na 30 ba to? Kasi dapat 30 ito para masabing vertical yan, no? So, if you compute this, actually, di ba, ito yung angle na pinag-uusapan. If you would check, verify that here, tawagin natin to na angle theta. Okay, so we can see that angle theta can be calculated using arctangent. Kasi we have opposite na 300 over 600. Okay? And kapag kinompute natin yon, so arctangent ng 300 over 600, makapansin natin, it's 26.56. Okay? And dahil hindi siya equal sa 30 degrees, therefore, yung line AO is not vertical. Okay? So, hindi ito parang straight na ganyan. So, meron siya inclination na iba. Okay? So, kasi ito ano lang. Ano ba siya?
26 lang eh. Para masabi mo kasi na vertical yan, para masabi mo na vertical, kailangan ito ay 30. Okay? So, bakit ito kailangan 30? Kasi 60 to. Para masabi mo na ito ay ganyan. Diba? So, 90. So, 60 ito. Dapat ito ay 30. Eh, lumalabas, this is only 30 degrees. I mean, 26.565 degrees. So, therefore, line AO is not vertical. So, ano bang ano nun? Ano bang consequence kung halimbawa na inassume mo na vertical siya? Ang magiging consequence nun, guys, ay pag nag-moment ka sa O, ito iikot. Ang moment arm mo, ito. Tapos ito, hindi iikot kasi dadaan siya sa O. No, yung vertical na to, hindi siya ikot kasi dadaan siya sa O. Okay? Pero ibig sabihin ang moment mo lang ito lang. Diba? Kapag inassume mo na ito ay perfectly vertical. So mamamali ka in short. Kasi in fact, anong nangyari, ito pala hindi siya necessarily na vertical. So ibig sabihin ito may moment, tapos ito may moment din about O. So ganun yung mangyayari. Okay, kaya kapag ganon, we have to be careful, no? We have to make sure that yung drawing naman kasi hindi naman naka-specify na they are aligned. So therefore, hindi natin dapat i-assume sa umpisa na align siya unless otherwise we have proven it geometrically. So ngayon, we have disproven it geometrically by calculating this angle na hindi siya equal sa 30 degrees. So AO is not vertical. Okay? So therefore, another consequence na inassume mo to na vertical. So kapag inassume mo to na vertical, masasabi mo na makakabuo itong cable ng ganitong right triangle. So ibig sabihin, masasabi mo na ang slope ng cable ay yung height h, tapos yung base 600. That's another consequence. That's another mistake. Kasi in the first place, in order for us to define a slope, kailangan yung vertical at horizontal ay perpendicular. So ngayon, nung inassume mo na ito ay vertical, so ina-assume mo ngayon na perpendicular sila, which is hindi naman talaga. So that's another mistake. Okay, kapag yun yung sinunod natin. So ngayon, na-prove natin na hindi ito perpendicular, no? Hindi sila perpendicular, so merong certain angle dito. So, ang perpendicular talaga ay ito, at saka something na tong length na to. Okay, so yung length na to, hindi 600. Meron pang konti dito. Meron pang konti dito, no? Plus 600. Yun talaga yung slope natin. Okay, at para ma-compute natin yung konti na yun, no? Actually, pwede natin ma-compute yung konti na yun, yung length dito. Okay, total, meron na tayo nung Z. Okay, so we can actually define that, no? Yung maliit na yon. Okay? Well, anyway, para ma-define natin yon, we can actually consider analyzing this triangle. Pwede i-analyze to kasi meron ka ng 600, tapos meron kang Z, no? So, meron kang 600, tapos nakuha na natin, ito yung Z, oh. Okay? And then, potentially, makakakuha tayo dito ng certain angle. Okay? So, pwede tayo makuha yung certain angle dito. So, well, para makuha natin yung angle na yun, we could, or pwede rin na pwede rin na, since meron na rin tayo nito, tapos meron tayo ito, pwede rin na i-analyze natin triangle, sinasabi ko maliit. Yan, yung maliit na yan. Okay, so highlight ko lang ha. Ito, maliit na yan. Okay, so let's say ito yun. So ito yung H, ito yung Z. So tawagin na lang natin na X. So di ba, 90 degrees yan. So therefore, yung X natin is square root of Z squared minus H squared. Okay? So siguro lagyan ko ng value yung H. Ang value ng H ay y1 plus y2, di ba? y1 is 600 sine 60. y2 is 300 sine 30. Ayan. Okay, so lagay natin siguro to sa A. Store natin sa A. So 669.615.
Okay, so yun yung H. Tapos yung Z, ito yun. No? Lagay ko to sa B. Ayan, di sa B. Okay. So therefore, we can solve for X. So yung X natin ngayon, ang value ay square root ng Z squared minus A squared or H squared. So it gives us 40.90. So lagay natin yun sa C. 40.19. Okay, so nakalagay yan sa C. Okay. So ibig sabihin guys, yung slope nitong cable na to will follow this height. Ito yon. And yung base natin ay 600. Ito yon. Plus ito pa, which is yung ano natin, yung X natin. Okay? So ibig sabihin, if I will redraw, no? Cable AB para lang maipakita. Okay, so yung line na yon ay ito. Yan. Ito yung vertical. Bali, ito hanggang dito is X. Tapos ito yung 600. Okay? So tapos ito yung H. Okay? So therefore, yung ano natin, yung triangle na i-consider dapat natin is ito. To define the slope. Okay, so lumalabas yung slope dito we can use as yung height H, yung base ay X plus 600. Tapos syempre, yung hypotenuse dito is square root lang ng H squared plus X plus 600 squared. Okay? So, with that, we can solve for the slope. So, siguro lagyan natin. So, di ba yung H ko kanina nakalagay sa A. Lagay ito sa A. Tapos, itong X nakalagay sa C. Okay? So, ibig sabihin, ito, gawin na lang natin to na D. Okay? So, lagyan ko lang ng value para may reference tayo. Okay? So, square root ng A squared plus X is nasa C plus 600 squared. Ayan. So, lagay natin sa D. Okay? So, ano yun? 926.4. Ayan. Nasa D yan. Okay? So, para ma-define na natin yung slope ni B. Ni cable AB. Okay? So, okay na. I think we are ready, no, to take moment about O. So, ngayon, again, ito, iikot. Okay? At ang moment arm mo ay magiging ito. Tapos, ito rin, iikot. At ang magiging moment arm nito is ito. Yung X. Okay? So, pwede yon. Pwede ka na mag-moment ngayon kasi meron na tayo lahat. So, mako-component na nga pala natin yung 100. Dito ko ilagay yung component, ha. So, bali, yung dating 100 Newton, okay, makukuha na natin yung components niya. So, yung X component niya ay 100 times, yung horizontal natin is X plus 600 over etong D na to. Okay? Tapos, yung vertical component niya naman is 100 times A over D. So, may ganyan. Okay? So, again ha, ito iikot about O. Ito naman iikot din about O. So, well, para mas simple, remember principle of transmissibility na pwede nating ilipat yung force anywhere along its line of action. So, para mas dumali. Okay? So, merong way para dumali siya. Ano ito yun? Pwede guys, na ito, ilipat mo, oops.
na ito, ilipat mo anywhere along its line of action, no? Dito. Yan, pwede mo siya ilipat dyan. So, bakit ko siya dyan ililipat? Ano magpapadali doon? Well, ang una, di ba pag kinomponent natin ito, yan, itong horizontal component is will pass through O. So, ibig sabihin, wala nang moment itong horizontal component. Ang may moment na lang is yung vertical component, which is as shown earlier, that is 100 times, ano yung vertical component? Ito, no, A over D. Di ba? Tapos, ang maganda pa doon, ang moment arm mo from O ay ito na, 600. So, mas madali. Di ba? So, mas madali. So, with that, yun na lang ang gagawin ko. Ililipat ko siya dito. No? Para ang maiikot na lang is yung component na to. So, if we would do that for number 1, so the moment at O will be equal to 100 kay A over D times ang moment arm natin is 600. Okay, and that's it. Wala na kasi hindi naman na iikot ito. Okay? So again, pwede naman yung kanina. Ito iikot, ang moment arm mo ay ito, tapos ito iikot, baliktad yung ikot niya, no? Tapos ang moment arm mo is ito. You will end up with the same answer, kaya lang medyo mas mahaba. Mas maiksi pagka nilipat natin siya sa point B. Okay? So, ito lang, ganito lang kaiksi. So, therefore, the moment about O can now be calculated to be, so, computin na natin. Okay, so we have 100 times nasa A over D times 600. Okay, so that gives us 43,368.5. Ayan. Pero ito ay Newton millimeter. Kasi 'di ba Newton ito, millimeter ito. Okay? Ang gusto sa problem ay naka Newton meter. So divide lang natin ng 1,000. So therefore in Newton meter that is 43.37 kilonewton meter. And that will be our answer. So that is the correct answer. So that's letter A. Okay? Guys, kapag ginawa niyo yung kanina, yung inassume nyo na pantay itong A tsaka O vertically, ang lalabas sa sagot dyan, ito. Okay? Which is mali yun. No? Mali yun. Okay? Kasi nga, hindi naman pantay yung O tsaka yung A vertically. Alright? Next, calculate the horizontal reaction at O. So, ano naman yung horizontal reaction? Ito, madali na to. Kasi alam natin na meron tayo ditong tension, di ba? Okay, so para makuha mo yung horizontal reaction, all you have to do is to take the summation of forces X. So yung X component niya, tapos plus yung OX. Assuming to the right is positive, so we have OX plus yung X component nung 100. So ang X component ng 100 ay ito. Ito. Ayan. Okay? All equal to 0. So anyway, lalabas lang dito na OX ay negative. Simply means na mali lang yung assumption ko sa direction niya. Okay, so that gives 69.10 newtons. Okay? Or 69.10 newtons, dapat ang direction niya to the left. Kasi ang inassume ko to the right. Okay? So we have letter A. Lastly, calculate the vertical reaction at O, no, for number 3. So taking summation of forces Y equal to 0, assuming upward is positive. So again, ang mangyayari lang is yung OY, no? And then itong downward component. Ang downward component once again is ito.
So we have OY minus 100 times A over D. Equal to 0. So this time, ang lalabas na OY ay positive. Simply means na tama yung assumption ko. Okay, that's 72.28. Okay? So our answer for number 3 is letter C. Okay? So guys, essential yung analysis ng mga triangles kanina in order for, hindi lang para makuha yung moment arm kapag nag-moment ka sa O, pero para rin makuha yung slope nito. Okay? Anyway, that's how we solve this problem.